magarbo, makulay, at makabuluhan. Yan ang naging pagdiriwang ng mga Labueño sa ika-17 Busigon Festival sa bayan ng Labo sa Camarines Norte ngayong Setyembre. Ang Busigon Festival ay nakaugat sa halaga ng mga residente sa Busigon River na noong unang panahon ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng makakain, maiinom at kabuhayan ng mga residente. Nagmula ang Busigon sa mga salitang ugat na busig, na ang ibig sabihin ay tubig, at o naman na ang kahulugan ay marami. Kasabay din ng pagdiriwang ay ang paggunita sa ika-215 pagkakatatag ng Bayan ng Labo. Kaugnay ng 8 araw na selebrasyon ay ang pagtatampok sa samot-saring aktibidad. Ilan na dyan ang longest tricycle parade kung saan umabot sa 955 ang mga lumahok. Nagsagawa rin ng mural and painting competition para sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ang unang kategorya, bali tinatawag namin individual contest, ito po yung pag-painting on the spot ng po ng aming minamahal na mayor. Dinayo rin ng mga deboto ang Marian Grand Celebration kung saan tampok sa isang display at posisyon ang maraming Marian icons na nagmula pa sa iba't ibang bayan sa bansa. At para higit na magbigay saya at pagpupuri ng mga Labueño, abay may pabingo pa. Mura at dekalidad na produkto din ng Labo ang mabibili sa Agritourism and Trade Fair at ganoon din sa kanilang night market. Lumahok naman ang mga opisyal at mga residente ng 52 barangays ng Labo sa taunang barangay night kung saan kinilala ang mga natatanging barangay. At syempre hindi matatapos ang Busigon Festival kung wala ang highlight at ang nagbibigay kulay at saya sa Busigon Festival, ang street dancing competition. Ginagawa po namin ito upang maipromote ang kultura ng Bayan ng Labo na kung saan ay medyo kakaiba dun sa ibang mga localities. Bagamat matindi ang sikat ng araw, abay walang nakapigil at hindi nagpatinag sa pag-indak ang mga kalahok. Kasi ba naman worth 200,000 pesos school projects ang naghihintay sa mga magwawagi para sa elementary and secondary category. Bongga, hindi po ba? Ang makabuluhang pagdiriwang ng Busigon Festival ay isang pagpapakita ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa ng mga taga-Labo na siya rin nakatala sa himno ng Labueño. Okay, bukod po sa kanilang mayamang minahan ng ginto at taniman ng pinya, ay kilala po ang Labo sa Camarines Norte bilang isa sa mga tourist spots ngayon sa Pilipinas. Kaya pag-usapan natin, ito pong dinadayong pagtitipon ang Busigon Festival with Mayor Joseph Ascutia ng Municipality of Labo, Camarines Norte. Mayor Ascutia, magandang umaga. May buntag, Mayor. Magandang umaga po sa ating mga nanonood ngayong umaga sa Good Morning Boss. At ito pong araw na ito ay napakasaya para sa akin sa kadahilan ng yung bayan namin ay makikilala dito sa ating bansang Pilipinas. Okay, so ano po ba itong Busigon Festival, Mayor? Ang Busigon Festival is a mythical character sa aming local folklore. And ang Busig is river and on is plenty. So we have plenty of rivers and plenty of waters. So itong Busigon is a character. We use this as a character to represent our town, to promote the town of Labo, Camarines Norte. Usually, ang pagkakilala ng mga tao is Labo is in Camarines Sur, but we are in Camarines Norte. So we have two different Camarines provinces, and one of which is Camarines Norte and Camarines Sur. So we are located in Camarines Norte. Paano ba ito nagsimula at ano po ang significance, importansya po ito, Mayor, sa inyong bayan at sa mga constituents po ninyo dyan sa Labo?
Itong Busigon Festival namin started 17 years ago. And ito ay yearly aming ginagawa to promote the town. And during the past 3 years na ako ang nanunungkulan sa bayan namin, ay gumagawa kami ng mga activities. Kami ay makilala hindi lamang sa probinsya ng Camarines Norte but sa buong Pilipinas. Because naniniwala kami na pag ang bayan namin ay na-promote ng maganda, ay kami ay bibisitahin and it will add to the economy of our town. Okay, so ano pong mga pinakaabangan po dyan sa Busigon Festival? Itong Busigon Festival namin, this is an 8 days activity. So we start at September 1 and ends on the 8th. So meron kaming street dancing competition, meron kaming yung Marian Icon, meron kaming procession, and last year meron kaming longest ginataan cuisine. Wow. So meron kaming 2.6 kilometers. But ngayong taon meron naman kaming longest parade ng aming mga tricycles, and we have 955 tricycles ang nagparade sa aming activity. At nakakatuwa sa kadahilan ng naandun talaga yung mga tao na they participate, yung kanilang sariling pera, ginagastos nila para lang sila makapag-participate doon sa activities ng aming bayan. Okay, hindi lang mga lokal na mga turista ang ating in-encourage na pumasyal. Ako, nais ko rin pumasyal po dyan kasi I'm from, yung father ko po, nanggaling ng Camarines Sur, no? Medyo malayo. Pero magandang puntahan niyang labo. May mga beach resorts ba dyan? Sa amin, we are an inland. Inland, so mga rivers lang. Oo, rivers. Okay. So ang sa amin ay yung environ tourism. So ecotourism, meron kami. Yun ang aming ginagawa. And we promote yung aming river, and which is a Busigon River. We call this Busigon River. Okay. Paano natin i-accommodate yung mga lokal na mga turista? Ganun din, no? Mga dayuhan. Meron ba tayong sapat na mga hotels dyan at iba pang mga facilities, Mayor? Yung actually sa bayan namin, we need investments. We need investments when it comes to hotels, restaurants. So yung aming infrastructure ay hindi pa masyadong maganda, but we are doing some infrastructure projects para ma-improve yung aming bayan. And during the term na ako ay nanunungkulan, ito ang aking pinagbigyan ng focus para ma-develop yung aming tourism and to promote our town. Yung kalsada naman, yung accessibility papunta po ng labo. Especially kung gagaling po tayo ng Metro Manila, paano tayo makakapunta sa lugar Ang bayan namin is approximately 320 kilometers from Manila. So you can reach us by land, which it will take mga 7 oras. And then by air, it will take 30 minutes. So you have to go to Naga. Go back into Camarines Norte. Pupunta ka muna na Naga. Yan so Naga kasi mga 9 hours din yan. So from Naga, magbabas ka na naman. So by air. So meron kasing airport sa Naga, sa bayan ng Pili. And then by land, you will to travel 2 hours. From Manila to Naga, tapos Naga, magbabaylan ka na lang papunta sa Labo. Yun. May airport ba tayo dyan, sir? Merong airport sa Naga. Labing sa inyo, sa Labo, pinakamalapit? Meron kaming airport sa bayan ng Daet, yung aming capital town, but it is not operational. And yung aming mga local government, yung aming provincial government, and yung aming mga mayors doon, we are working in such a way na yung aming airport sa Daet ay maging operational. Okay. Maliban sa kilala, sa Busigon Festival ang Labo, siyempre kung ako po'y lokal na dayuhan, titikman ko po yung kung ano pong mga delicacies po ng isang lugar. Sarap dyan sa inyo. Sa amin, since kami tinatawag na we were in a Bicol region, yung lahat ginataan. Ginataan, wow. Meron kaming ginataang santol, meron kaming laing, meron kaming ginataang pinya. So ginagawa namin yan. Sa amin, sa bayan namin, abundant ang pinya. Bakit ho? Yung aming lupa kasi malaki ang lupa namin. We have 65,000 hectares and most of which are planted with coconut. So under the coconut trees, nakakapagtanim ng pinya doon. Sino-sino pong mga nagtatanim doon? Mga malalaking kumpanya or so, hindi. mga magsasaka doon? Mga magsasaka. Ito ang ginagamit nila. So doble yung kanilang income. So sa aking term, ang ginawa ko naman, so meron ng dating pinya, nagtanim naman kami ng kakao. Kakao na naman. So we want our town to be known as the one of the suppliers of cacao beans. Alam mo, totoo yan, Mayor, kasi nga naghahanap din ang buong mundo ng supplier ng kakao ngayon. Nagkakaubo
Sabi nga nila, pag walang tsokolate, ano na lang ang buhay ng mga tao kapag walang tsokolate? So nakikita nila potential sa Pilipinas. Sa amin. Sa labo, ha? Sa amin, kaya ako nagpapatanim ng kakao, ay gusto kong yung bayan namin dumating sa panahon, sa pagkakataon, na kami mismo ang nagmamanufacture ng tsokolate. It will generate jobs, magiging vibrant yung aming economy, magiging isang tourist destination ang aming bayan purely because we manufacture chocolates. And gusto ko itong mangyari, maybe in 5 or 10 years, yung bayan namin ay isang kilalang manufacturer ng tsokolate sa Pilipinas. Sa hektarya na po ngayon, inuumpisa na po ninyo yung mga kakao? As of the moment, meron kaming 120,000 trees ng kakao seedlings ang aming naipamigay at ito ay aming tinatanim. Okay, maliban dyan sa isuplayan mo ang mga constituents, mga kababayan natin dyan sa labo, yung mga pinya, saan po yung dinadala? Sa Manila, pwede nyo yung dinadala yan sa Manila purely as a pineapple. Hindi ito prinases. So humahanap din kami ng mga investors na maglagay sila ng planta sa bahay namin and then they process the pineapple. As of the moment, walang gumagawa ng ganun. So the reason why I'm here, I am inviting investors doon sa bahay namin so they can do business. So come to our town, see for yourselves what you can do para makapag-invest doon sa bahay namin. Gaano naman kahanda yung labo? Kasi binabagyo kayo dyan na mayor, hindi po ba? Sa mga mitigation na mga ginagawa po niyo para maiwasan yung risk. Yung aming bayan ay talagang prone ito. Palagi itong dinadaanan. Pero during the past 7 or 8 hindi talaga kami dinadaanan ng direct hit. No, ako'y bata pa ay talagang normal na dinadaanan kami. Pero during the past 7 or 8 years na ako ay pabalik-balik sa bahay namin, hindi pa talaga kami dinadaanan ng direct hit ng bagyo na talagang devastated yung aming bayan. So far, hindi naman. So people rely on agriculture at pag walang bagyo ay masaya kami. Okay, so ano po ang asahan ng ating mga kababayan, mga mamamayan po at dayong turista sa pagbisita? Why don't you invite them again, Mayor, na bumisita po dyan sa napakagandang lugar ng Labo, Camarines Norte? Sa akin pong mga kababayan dito sa Pilipinas, iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang bayan namin sa Labo, Camarines Norte sa Bicol Region. Region 5, makakakita po kayo ng isang pagtanggap ng aking mga kababayan na talaga naman pong napakainit at natutuwa po ang aking mga kababayan. Po silang nakikitang bagong mukha sa bayan namin. We need tourists, we need investors, and we need ng suporta coming from all of you na bisitahin ang bayan namin para maging progresibo, maunlad ang bayan ng Labo, Camarines Norte. Maraming salamat. Okay, thank you so much, Mayor Joseph Ascutia, Municipality of Labo, Camarines Norte. Marami pa. Thank you so much, Mayor. Okay.